pinakamahal na kape sa buong mundo mula sa dumi ng elepante? Love Ivory Coffee na nagmumula sa Golden Triangle sa Thailand ay isa sa pinakasikat na kape at ang pinakamahal na kape sa buong mundo. Sa kabila ng kasikatan nito, alam mo bang ang kape na ito ay nagmumula sa dumi ng elepante at ito ang dahilan kung bakit ito ang pinakamahal na kape. Nagsisimula ang proseso ng produksyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga butil ng kape na hinaluan ng mga piraso ng prutas, partikular na cherries, sa mga elepante na kanilang kakainin. Pagkatapos, hinihintay ng mga tagagawa ang mga butil ng kape na lumabas sa loob ng 3 araw matapos dumaan sa digestive system ng elepante. Pagkatapos nito, ang mga dumi ay pinipino upang makuha ang mga butil, hinuhugasan, pinapatuyo at sinasawsa. Ang presyo ng isang kilo ng kape ay umaabot sa humigit kumulang $2,500. Nalampasan nito ang kape luwak o ang kape na mula sa dumi naman ng civet cat. Ang mga elepante gumagamit ng isang uri ng material para sa fermentation upang mabasag ang cellulose at ang fermentation ay isa sa mga mahalagang proseso para sa maraming inumin tulad ng kape. Narito ang listahan ng mga pinakamahal na kape sa buong mundo kung saan ipinapakita ang ilang sa mga pinaka-finest at pinaka-natatanging kape mula sa iba't ibang sulok ng daigdig. Mula sa mga bihirang butil ng kape na dinadaan sa proseso sa tulong ng mga elepante hanggang sa mga timplang iniiyaw ng mga artisanong may signo ng kasanayan. Ang mga kapeng ito ay muling nagbibigay kahulugan sa mga pahamantayan ng kausayan sa bawat tasa. Ang Hacienda La Esmeralda. Ang Hacienda La Esmeralda na nagkakahalaga ng $560 per kilogram. Ang Hacienda La Esmeralda, isang negosyo na pagmamay-ari ng pamilya sa mga kabundukan sa timog-kanlurang bahagi ng Panama, ay gumagawa ng mga award-winning na specialty coffee, kabilang ang kanilang high-altitude geisha variety. Mula noong 2007, ang mga Peter Sons ay nagpagtamo ng mga record na presyo sa pamamagitan ng mga pribadong online auctions na nagpapatunay ng kanilang dedikasyon sa kalidad at lasa. Ipinatanim sa ilalim ng mga puno ng bayabas sa Mount Darub ang mga butil ng kape ay nakatanggap ng maraming parangal dahilan kung bakit ito may kamahalan. Ang St. Helena na nagkakahalaga ng $870 per kilogram. Ang kasaysayan ng kape na ito ay nagmula noong 1733 nang dalhin ng East India Company ang mga buto ng kape mula sa port ng Mocha sa Yemen patungo sa bulkanikong isla ng St. Helena na matatagpuan humigit kumulang 1,900 kilometers mula sa mainland ng Africa. Ang banayad na klima at bulkanikong lupa ng isla ay nagbigay ng perpektong kondisyon para sa pagtatanim ng kape. Ang Finca El Injerto na nagkakahalaga ng $1,100 per kilogram dahil sa naratangi nitong kalidad at award-winning na katayuan. Itinatanim sa Guatemala, ang kape na ito ay dumaraan sa isang kakaibang proseso ng paghuhugas upang mapabuti ang kalidad ng butil na nag-aambag sa mayaman at full-bodied na profile nito na may creamy na texture at matamis, matinis na lasa na tawag ng dark chocolate. Ang Ospina Coffee Dynasty Grand Cafe Premier Grand Cru na nagkakahalaga ng $1,250 per kilogram. Ang pangalang Ospina ay may dalang pamana ng kausayan sa paggawa ng kape sa Colombia sa loob ng mahigit 185 years. Itinatanim sa lunti ang mga microclimate sa mataas na bahagi ng kabundukan ng Andes sa Colombia. Nakikinabang ang mga Ospina coffee cherries sa volkanikong lupa, sapat na ulan at masaganang sikat ng araw. Hinukuha ito ng mano-mano sa tamang pagkahinog. Ang mga ito ay sumasailalim sa isang espesyal na proseso ng bird wet milling upang mapanatili ang likas na kalidad ng mga butil nito. Ang Kopi Luwak na nagkakahalaga ng $1,300 per kilogram. Nagmula sa Indonesia, ang mga butil na ito ay kilala bilang isa sa pinakamahal at pinakapinong uri ng kape sa mundo. Upang makagawa ng kape na ito,
ang mga butil ay dumaan sa isang natatanging proseso. Sila ay pinapakain sa mga sibit, maliliit na hayop na kahawig ng mongoose na matatagpuan sa mga tropikal na kagubatan ng Asia at Africa, at pagkatapos ay kinopolekta mula sa kanilang dumi. Habang tinutunaw ng mga sibit ang mga butil, nagkakaroon ito ng fermentation na nagre-resulta sa isang natatanging lasa, kilala sa malakas na earthy tones at masting na aroma. Ang coffee luwak ay madalas na may mga pahiwatig ng caramel, tsokolate at nutty na lasa. Ang komplikadong lasa ng kape na ito ay umaakit ng maraming bisita sa Indonesia taon-taon na nais na mas maunawaan ang proseso ng paggawa nito. Ang Misha Coffee na nagkapahalaga ng $1,500 per kilogram. Ang natatanging uri ng kape na ito ay tumaraan sa kakaibang natural na proseso na pinasasanggutan ng mga lokal na kuwatis. Ang coffee cherries ay kinakain ng mga kuwatis at bahagyang natutunaw bago ilabas. Sa loob ng kanilang tiyan, ang mga butil ng kape ay humahalo sa mga naunang kinain na prutas gaya ng pinya o papaya na nagbibigay ng kakaibang lasa sa kape. Ang napuletang dumi ay iniihaw sa halos 220 degrees upang matiyak ang kalinisan bago ay proseso. At ang pinakamahal sa lahat, ang Black Ivory na nagkapahalaga ng $2,500 per kilogram. Ang Black Ivory Coffee, ang pinakamahal na kape sa buong mundo, tinalo ba ang kopi luwak pagdating sa kasikatan at presyo. Ginagawa ito sa mga Anantara resorts sa Maldives at Thailand, kung saan halos 30 elepante ang pinapakain ng Thai Arabica coffee beans. Matapos dumaan sa natural na proseso ng fermentation sa digestive system ng mga elepante, ang mga butil ng kape ay nagbubunga ng mas mababang kapaitan at may malambot na lasa ng tsokolate na may mga pahiwatig ng pulang berries na nagbibigay ng kakaibang lasa. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa lasa. Ang bahagi ng kita ay napupunta sa Golden Triangle Asian Elephant Foundation na sumusuporta sa mga elepante at kanilang mga tagapag-alaga. Dahil sa limitadong produksyon na humigit kumulang 225 kg bawat taon, ang Black Ivory Coffee ay para lamang sa mga piling kliyente na nagpapatunay sa dedikasyon ng brand sa kalidad at exclusivity. Ang mundo ng mga mamahaling kape ay kasing diverse ng pagiging dinamiko nito na nag-aalok mula sa iba't ibang sulok ng daigdig. Hindi tulad ng alak, ang shelf life ng kape ay limitado, kaya't kinakailangan itong inumin sa tamang oras upang malasahan ang natatanging mga lasa nito. Sa pamamagitan ng mga kakaibang pamamaraan ng pagtatanim, maingat na pagproseso at mga pambihirang lasa, ang pagtuklas sa mga pinong timplang ito ay nangangako ng isang patuloy na nagbabagong paglalakbay ng karangyaan at lasa na nagbibigay ng kakaibang sensory na karanasan na walang katulad.